Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay mag-i-install ngayon ng 3 bulbs, 2 gang convenience outlets at saka 3 gang switch. Ano ba ang tamang wiring connection? Basic wiring connection ng ilaw, convenience outlet at saka switch at isang breaker. Ngayon po, ito po yung ating diagram. Bulb 1, bulb 2, bulb 3. Ito po yung line 2 o di kaya neutral. Diretso po yan dito sa ating junction box. Dito tayo mag-i-splice. Ngayon, yung bulb 1, ito po yung line 2 niya, o di kaya neutral, diretso yan dito sa ating pangalawang bulb. Yung neutral niya. Galing sa bulb 2, diretso yan sa bulb 3. Naka-splice lang po siya doon sa neutral ng bulb 2. Parehas naman yung bulb 2, naka-splice lang dito sa ating bulb 1. Kaya yung bulb 3 naka-connect lang dito sa ating bulb 2, yung neutral niya. Yung bulb 2 naman naka-connect dito sa ating bulb 1, yung line 2 niya. Isa lang yung papatakbuhin natin papunta po dito sa junction box at i-splice natin. Hindi na tayo maglilinya ng wire papunta dito, bali tatlong wire na line 2. At magsasayang lang tayo ng wire. Kung halimbawa ito, ang distansya nito o 3 meters bawat isa o hanggang 4 meters, masasayang yung wire natin. Kaya, i-splice lang natin dito sa kanyang line 2, dito sa bulb 1. At yung bulb 3 naman, naka-splice siya dito sa bulb 2. Kasi ito, halimbawa, ang distansya nito mga 4 meters. Ngayon, maglalagay pa tayo ng isang wire para sa line 2 o di kaya tatlo dahil dito natin i-splice. Kaya ang gagawin natin, i-splice na lang natin dito sa ating unang bulb at dito sa ating pangalawang bulb. Diyan na lang tayo mag-i-splice ng ating line 2. Hindi na natin paabutin dito sa ating junction box. Isang wire na lang ang gagamitin natin para makatipid tayo yung galing ditong wire papunta dito sa junction box. Makakatipid tayo ng wire. Ngayon, yung return ng bulb 1, diretso na yan dito sa ating splicing junction box. At yung bulb 2, yung return niya, diretso din dito. Yung bulb 3, yung return, diretso din dito sa ating junction box. At dito natin i-splice yung return papunta naman sa switch, yung 3 gang switch natin, yung mga return niya. Sa ating line 2, papunta po doon sa ating convenience outlet. Ito po, nakakonect din siya dito. At naglagay ako ng isang wire para sa ating convenience outlet at diretso po yon doon sa pangalawang convenience outlet. Parehas naman yung line 1 natin dito. Yung line 1 natin, i-connect din natin dito yung papunta sa switch at yung papunta doon sa ating convenience outlet. At naglagay ako dito ng isang wire para magkaroon siya ng line 1. At diretso na yan dito sa ating pangalawang convenience outlet. Ito po yung ating breaker. Ang gagamitin natin dito ay number 12 AWG na wire or 3.5 mm squared. Kasi yung breaker natin ay 20 amperes. Yan lang po yung ating diagram. At dito po sa 3 gang switch natin, nag-jumper po akong ng dalawa para masuplayan yung dalawang switch natin galing dito sa unang switch natin. Yan lang po yung ating diagram. Ito pong demonstration na ito ay para lamang doon sa mga beginners para makuhaan nila ng kaunting kaalaman tungkol sa basic wiring connection ng ilaw, convenience outlet at saka switch. Ngayon, alisin ko lang muna dito. Ngayon, ito po yung ating supply. Yung line 1 at saka line 2, di kaya live o neutral. Ngayon,
ilalagay muna natin yung mga receptacle. Ito po yung unang receptacle natin. Ito po yung line to niya at saka yung return. At yung pangalawa nating receptacle, yan. At yung pangatlo nating receptacle. Yan. Itong return dito na po dito sa ating junction box para sa pag-splice natin. Yan. Tulad ng sinabi ko kanina dito sa ating diagram, i-splice lang natin dito yung valve 2 dito sa ating valve 1 yung line 2. Itatap lang po natin dito. Ganyan. Hindi na natin paabutin dito yung line 2 ng valve 2 at saka valve 3. Yan, tatap lang natin dito. Ganyan. Basta higpitan lang po yung pagka-splice dito. Binalatan ko na po ito para padali lang tayo. Yan. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Pag sa actual na, paglagay ng electrical tape, dapat makapal po. Kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang inyong lalagay. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Yan. Naka-tapping na po siya. At dito po sa pangalawa, yung line to ng pangatlo nating valve, itatap din natin dito. Binalatan ko na rin po ito para mapadali lang tayo. Yan. Yung line to lang ang itatap natin dito. Yung return, diretso po dito sa ating junction box. Dapat higpit ang pagka-splice nyo dito dahil kung maluwag, kumukurap-kurap yung ating ilaw. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Yan. Kataping na yung ating valve 3 at saka yung valve 2 dito sa line 2 ng ating unang receptacle. Ngayon, ipipix lang natin para hindi po maguluting. Ito naman na valve 2 ang ating, ito naman na receptacle na pangalawa ang ipipix natin para hindi po maguluting na. Yan. At ito naman yung pangatlo. Yan na po, nakalagay na yung ating mga receptacle. Ngayon, maglalagay tayo ng dalawang wire para sa ating outlet. Ito po. At dito naman po sa pangalawa. Yan. Ngayon, dito sa switch, maglalagay tayo ng 4 na wire. Yung tatlong return at saka yung sa line 1. 4 po ang kailangan dito. Papunta po dito sa ating 3-gang switch. Tatlong return at saka isang line 1. Kasi ang line 1, diretso yan sa ating switch. Yan. Yan na po yung ating mga wire.
Ngayon, ito po yung ating supply. Ito yung line 2. Yung line 2 na nagaling dito sa ating tatlong receptacle. Ito po. At yung line 2 papunta dyan sa convenience outlet. I-connect lang natin ito. Itong tatlong ito. Binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Lagyan natin ng electrical tape. Ako, for demo purposes lang po, tulad kang sinabi ko, manipis lang po yung aking nilalagay. Pero kung sa actual na, dapat kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganon din kakapal lang inyong ilalagay pag sa actual na. Yan, tapos na tayo sa line 2. Dito naman tayo mag-splice yung para sa line 2 naman. Papunta doon sa ating pangalawang convenience outlet. Balatan ko lang ito. Ito yung ating line 2 at yung papunta dyan sa ating pangalawang convenience outlet. At maglalagay tayo ng isang wire para sa supply sa ating outlet. Itong tatlong ito, pag samasamahin lang natin. Yan, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Yan, lagyan natin ng electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa ating line 2. Dito naman tayo sa ating line 1. Ito yung ating line 1 at yung line 1 papunta sa switch at yung line 1 papunta dyan sa convenience outlet. Itong tatlong ito, pag samahin din natin, naulit ko, ang demonstration na ito ay para lamang doon sa mga beginners. Para magkaroon po sila ng idea kung ano po tamang wiring ng isang breaker at tatlong bulbs, 3-gang switch at saka dalawang convenience outlet. Yan na po yung line 1 natin. Ngayon, dito naman tayo sa ating convenience outlet. Maglalagay din ako ng isang wire para sa ating outlet. I-splice lang natin dito. Parallel connection po. Yan natin ang electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa ating outlet. Ngayon, dito naman tayo sa return. Dito sa return, naglagay ako ng mga tagging para kung pag-switch natin sa switch number 1, dapat ito ang iilaw. Yung switch number 2, dapat ito ang iilaw. Yung switch number 3, dapat ito ang iilaw. Kaya mahalaga
maglagay ng tagging para hindi po malito sa paglalagay. Ito po, may tagging na 1 at saka may tagging 1 papunta po sa switch. Ito po ang ating i-splice. Sana doon sa mga beginners na susundan nyo ang aking pag-demo. Yan. Yung return para sa valve 1. Tapos na po tayo. Dito naman tayo sa valve 2. Ito po yung valve 2. Ito po yung para sa valve 2. Ito naman yung papunta sa switch. Pagsamahin din natin ito. May tagging na 2. Kailangan mag-tagging po para hindi po kayo malito, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Yan. Ngayon, yung may tagging na 3, ito, saka ito, pagsamahin din natin ito. Ang dalawang ito, pagsamahin din natin. Yan, tapos na tayo sa mga return. At may kanya-kanya ng supply. Yan. Ngayon, ito po yung ating 3-gang switch. Lalagay ko lang po. Yan, ito lang po paglagay. Yan. May butas naman po yan. Ganyan lang po. Ngayon, yung on portion, dapat nakahanay po siya. Ganyan. Yan. Ito naman po yung isa. Yan. Yan na po yung ating 3-gang switch. Ngayon, kailangan natin mag-jumper na 2 para ma-supplyan po yung 2 switch natin. Yan. Ganyan lang po yung pag-jumper. Kailangan walang nakalabas dito na copper. Pag-jumper dito po sa may off portion. Yan. Ngayon, yung ating line 1, dito natin ilalagay sa ating unang switch. Dito sa may off portion. Sa may ginampiran. At yung may tagging na 1, para sa ating valve 1, dito natin ilagay sa ating switch 1. Yan. Dito sa may on portion. Yung return. Ito po yung pangalawang return. Dito rin sa pangalawang switch. Yan. At yung pangatlo natin na return, dito natin ilalagay sa ating pangatlo switch. Dito natin ilalagay sa pangatlong switch yung ating may tagging na 3 para sa ating return. At ito naman po yung ating convenience outlet. May nakalagay dito na letter L, letter N. Yung letter N dito po sa ating line 2 o di kaya neutral. Yan, galawin kung matigas na siya, nakakagat na dyan sa... At ito naman po yung ating line
1, di kaya live dito sa letter L. Yan na po. At dahil dalawa yung ating outlet, yan. At ito naman po yung ating neutral o di kaya line 2 dito sa may letter N. Yan. Yan na po. Ngayon, pipix lang natin sila. Yan, pantay lang. Yan. At dito naman po sa ating convenience outlet. Yan. At ito naman po. Yan. Tayo lang. Lagyan natin ng hatakip. Yan. Ito walang takip. Nawala yung takip. Ngayon tapos na tayo mag-wiring. Lagay muna natin yung mga bat. Yan na po. Tapos na tayo mag-wiring. Ngayon, kailangan natin mag-short circuit test bago natin i-terminate dito sa breaker. Kailangan natin i-circuit test. Mahalaga po yan para malaman natin kung okay ba yung ating ginawa o may mali po ba. Ngayon, isilik lang sa ohms, sa continuity. Yan, passer lang tayo. Pag nilagay ko po dito sa line 2 at saka line 1, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Yan. Ilagay ko na po. Ito po yung line 1. Ito yung line 2. Yan. Hindi po tumunog. Ibig sabihin okay po yung ating connection. Pwede na natin i-terminate dito sa ating breaker. Yan, mahigpit na. Yan, dapat mahigpit po. At naka-off dapat palagi ito. At magsuot ng glove. Kailangan magsuot ng glove para for safety first. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang power na pumapasok dito galing sa ating service entrance. Isilik lang sa bolts at isit sa AC. Ngayon nakasit na sa AC at nakasilik na sa bolts. Kuhaan natin ng voltahe dito kung mayroon bang pumapasok na supply dito. Lagay ko na po. Yan. Mayroon pong 229.8 volts. Ngayon, i-on ko po. Yan. At kuhaan din natin dito sa load side kung mayroon bang tumatawid na voltahe dito. Lagay ko na po. Yan. 230.3 volts. 230.2 volts. Yan na po. May supply na po tayo. Ngayon po, subukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Pag inon ko po itong switch 1, dapat umilaw po ito. Pag yung switch 2, dapat ito. Yung switch 3, dapat yung
number 3 bulb, yung pangatlong bulb. Dapat yung pangatlong switch yung gagana. On ko na po. Yan. Yung pangalawa, pangatlo, yan. Loop muna natin. At dito naman po sa ating convenience outlet, ay socket bulb po ako dito. Ito na lang po yung ating pang test dito kung mayroon bang supply. Yan, mayroon po. Yan. I-off ko po dito sa ating breaker. I-on ko po. I-off ko po. At i-on ko po. I-off ko po sa ating breaker. Yan. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po napulutan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ito po ay para po sa kanila ito. Ito pong setup na ito ay sa malilit na bahay lang po. Pag sa malalaki na, kailangan maglagay ng panel board at saka may mga branches na circuit breaker. Kaya maraming salamat po. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At hanggang sa muli.